Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa mga nagnanais kumuha o mag-apply ng kanilang TIN ID, subalit paano sila makakakuha kung sila ay isang unemployed. So, kung kabilang ka sa mga unemployed o walang trabaho ay maaari ka nang makakuha ng iyong TIN ID number. Kung paano ay yan ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-proceed sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin unemployed din o kahit students at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Unemployed o walang trabaho. How to apply for TIN ID number? Paano nga ba makakuha ng TIN ID number? Simpleng paraan for the year 2025. Alam niyo bang pwede na po kayong makakuha o mag-apply ng TIN ID number kahit kayo ay walang trabaho? Yan ay dahil sa EO98, isang bagong balita sa BIR kung saan pinapayagan ng mag-apply ang mga unemployed o students para makapag-transact sa any government agencies or bank transactions. Ano-ano ba ang mga requirements? Kailangan mo lang mag-present ng isang valid government ID showing your address, kung isang estudyante ay school ID lang. Pangalawa, kailangan din nating makahingi ng barangay certification sa barangay natin para sa proof of residency at kung isang first-time job seeker din, hahanapin po yan ni BIR. Pangatlo, kung married ka na, ay need din ng PSA marriage certificate at dalhin mo na rin ang iyong PS at birth certificate. Paano nga ba makakuha ng TIN ID number? Una, submit all the requirements na sinabi po natin kanina together with the filled up BIR Form 1904. Sa unang bahagi ng form, i-click mo lang ang box for EO98. No need ng fill-upan ang number 1, 2, and 3. Sa number 5, skip lang natin dahil para yan sa foreign TIN. Then sa number 7, ilagay ang iyong buong pangalan, sa number 8 ang iyong date of birth, at sa number 9 ang iyong place of birth. Then sa number 10, ang iyong buong address at zip code. Skip mo lang ang number 11 at 12. Sa number 13 skip lang din, then sa number 14 i-check ang gender natin, sa 15 ang ating civil status, sa number 16, ang ating contact number, sa number 17 ay ang ating official email address. Make sure na tama ang ilalagay niyong email address dahil yan po ang gagamitin niyo sa Orus account. Sa number 18 at 19 ang pangalan ng magulang natin. Then skip lang ang number 20. Then sa number 21 hanggang sa number 25 ay information ng asawa nyo if meron man. At ang purpose ng ating transaction, i-check nyo lang dyan ang purpose. Then sa number 30 hanggang sa 32 ay skip lang po natin at finally, sa number 33 isulat lang ang ating buong pangalan at pirmahan and that's it. Ipasa lang yan sa iyong RDO with the requirements. One-day process lang po ang pag-apply natin sa RDO. Once na-verify na ni BIR, bibigyan na po kayo ng slip kung saan nakasulat na ang iyong TIN number. Nakalagay din sa slip kung paano kayo makakapag-create sa Orus account para naman sa iyong digital TIN ID. Since wala na po tayong physical ID ay pwede na nating makuha o ma-view ang ating digital TIN ID sa ating Orus account. Ganito po ang hitsura ng ating digital TIN ID. Pwede po natin yang ipaprint at ipalaminate para may physical ID po kayo. Para sa iba pang may katanungan o problema sa kanilang online application at maging sa iba pang BIR matters ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa BIR hotline number 85383200. That's it. Naway nakatulong po ito sa lahat ng mga unemployed o students na nagnanais kumuha ng TIN ID number. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.